Dito po sa mundo ng crypto, hindi po bago ang mga meme coin. Pero kamakailan lang, isang malaking iskandalo ang yumanig sa crypto community. Walang iba kundi ang pagsuporta at biglang pag-atras ng Pangulo ng bansang Argentina. Siya po si Javier Milei. At ito po ay yung meme coin po na ito ay isang Solana based, isang Solana based na meme coin na tinatawag pong Libra. Mula po sa mabilis na pagtaas ng presyo nito, bigla po kasi itong bumagsak ng halos 95%. At yan po ay nagresulta sa malalaking pagkalugi ng mga investors. Pero paano nga ba ito nangyari? Ano po ang naging papel ni Pangulong Milei sa kontrobersiyang ito? At higit sa lahat ay ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga mahilig po dyan sa mga meme coin o bumili ng Libra. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Simulan po natin ang pagpapaliwanag sa kung ano po ang Libra meme coin at kung paano po ito sumikat. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang meme coin ay isa po itong uri ng cryptocurrency na kadalasang nagsisimula bilang isang biro o trend sa social media. Pero may kakayahang magkaroon ng malaking halaga dahil po sa hype at saka speculation. Ang ilang halimbawa na lamang po rito ay si Dogecoin at saka si Shiba Inu. Ngayon sa kaso po ni Libra, bigla po itong sumikat matapos po itong i-promote ni Argentine President Javier Milei sa isang tweet. Sa sandaling iyon, maraming investors ang nagmadaling bumili. Kaya't umangat po talaga ang presyo nito hanggang sa $4.56. At sa peak po ng hype, umabot pa ang market cap nito sa $4.5 billion. Kaya ayan, ganyan po ang naging katindi ng Libra meme coin na ito. Pero may problema. Ang ganitong klaseng biglaang pagtaas ng presyo ay madalas sinyalis ng isang pump and dump scheme. At dito na nga nagsimula ang gulo. Bakit biglang bumagsak ang presyo ni Libra? Makalipas lang ang ilang sandali matapos pong i-promote ni Pangulong Milei ang Libra, bigla siyang umatras sa kanyang suporta. Sa kanyang kasunod na tweet, sinabi niyang hindi niya alam ang buong detalye ng project bago niya ito pre-promote. Dahil dito ay nagsimulang mawalan ng tiwala ang mga investors at ang presyo ng token ay bumagsak ng halos 95%. Kaya mula po sa $4.56, bumagsak ito sa 0.19 or 19 cents. Kaya yan. Bukod pa rito ay may mga natuklasang kahina-hinalang aktibidad sa likod po ng Libra token. Una, ayon po sa blockchain analysis platform na Bubblegum, halos 82% ng supply ng Libra ay nasa isang cluster lamang. Ibig sabihin ay nasa kontrol ito ng iilang tao na indikasyon po ng isang manipulated market. Pangalawa, sa halip na tiyakin ang liquidity ng token, inalis po ng Libra team ang Solana at saka USDC mula sa liquidity pool at pinalitan po ito ng Libra. Sa ganitong paraan, kumita ang mga developers ng $87 million habang iniwan ang ibang investors na nalugi. Pangatlo, ay natuklasan ng blockchain investigator na si Immer CN na 3 wallet addresses ang bumili ng milyong-milyong Libra tokens sa eksaktong oras na ito at ipinost ni Pangulong Milei. Ang mga wallet na ito ay may kasamang kapital na $2.6 million na USDC at sa bandang huli ay kumita po sila ng higit $20.18 million bago po bumagsak ang presyo ng token. Kaya sa madaling salita, tila isang planadong scam po ang nangyari. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng crypto community tungkol sa kaganapang ito? Matapos po ang nangyari kay Libra, maraming crypto experts at saka analyst ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya.
Ayan, meron po tayo rito ang CEO ng Into the Cryptoverse na si Benjamin Cohen. Ayan. Ayon sa kanya ay tinawag po niya itong isang insane na pangyayari. Pero inamin niyang hindi ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganito, lalo na't mismong mga world leaders ang sangkot. Ayan. Maliban po kay Ginoong Benjamin Cohen ay si Andrei Kronji. Siya naman po ang co-founder ng Sonic Lab. Ayan. Siya naman po ay naglabas ng matinding kritisismo laban sa mga opisyal ng gobyerno na tila ginagamit na lang ang crypto para kumita sa isang madayang paraan. Ayon sa kanya, ang crypto industry ay lumalayo na sa original nitong layunin na decentralization at saka innovation. At sa halip ay nagiging plataforma po ito ng mga politikong naka-full crime mode. Yan ang tindi, full crime mode. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, lalong-lalo na sa mga mahilig po dyan sa mga meme coin. Kaya, ayan. Una ay marami po sa ating mga kababayan ang sumusubok sa meme coins dahil po sa potensyal nitong magbigay ng malaking kita sa maikling panahon. Pero tulad po ng nangyari dito kay Libra, isang maling desisyon lang ay maaring magdulot po ito ng malaking pagkalugi. Pangalawa, madalas po tayong maakit sa mga crypto na sinusuportahan ng mga sikat na personalidad o politiko. Pero tandaan, hindi dahil promoted ito ng isang mataas na opisyal ay siguradong ligtas na itong investment. Pangatlo, lagi pong magsaliksik bago pumasok sa isang investment. Ang isang mabilisang pagtaas ng presyo ay kadalasang pong sinyalis ng market manipulation. Kaya bago po bumili ng isang bagong token, tignan muna ang tokenomics, liquidity pool at saka distribution ng asset. At ayan po, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Yan, ang nangyari po dito kay Libra ay malinaw na hindi lahat ng meme coins ay isang legit na oportunidad. Ang iba ay simpleng panloloko lamang na gumagamit po ng sikat na personalidad para makahatak ng investors bago biglang mag-dump ng assets. Ang crypto industry ay dapat maging lugar ng innovation at patas na oportunidad, hindi isang playground ng mga politiko at saka scammers. Bilang isang crypto investor, huwag po tayong padadala sa hype at alamin muna ang tunay na halaga ng isang project bago mag-invest. At higit sa lahat, laging tandaan, ang pinakamagandang sandata laban sa scams ay ang kaalaman. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.